into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life through your eyes. Oh, I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Oh, take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me and hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Tayo lahat muli ay tatayo. Amen. Awitin natin first stanza. Oh, beautiful Savior, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. Subukan niyo po sumabay, mga kapatid. And you gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life through your eyes. Oh, I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. And take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me and guide me, and hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Take me and mold me. Hallelujah. Oh, take me. Lakas natin ang pag-awit sa Panginoon. Mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand, and hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to
the potter's hand. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tawagin si Brother Mauro para sa paunang panalangin. Brother Mauro, God bless you. Amen. Yes, Lord. Sige, tayo po ay mag-pray sa gabing ito. Oh God, hallelujah. Lord, narito po kami, Panginoon. Nagkasama-sama, Panginoon. Oh God, at hiling namin ang iyong guide, Panginoon. Pangunguna ng iyong Holy Spirit, Ama. Kami po'y nagkakaisa, Panginoon, upang anyayahan ka, Panginoon. Narito ang iyong mga anak. Kami po'y nanambahan sa iyo sa gabing ito, Panginoon. At tanggapin mo, Lord, ang aming pananambahan sa pamagitan ng iyong presensya, God. Kaya purihin ka sa gabing ito. Amin pong tinataas sa iyo, maging aming mga kapatid na paparito pa lang sa bahay-sambahan. Hiling namin ang iyong guide, Ama, iyong pag-iingat upang sama-sama ka naming papurihan, Panginoon. Ihayag aming pasasalamat sa aming buhay. Ano man ang aming buhay na tinatahak, Panginoon. Salamat, Lord, ang iyong pangako, hindi mo kami iiwan, Ama. O God, kasama ka namin, Panginoon, maging sa mga pagsubok, sa tagumpay na natatamo namin. Naroon ka, Panginoon, kaya, Lord, alay namin to sa iyo, Ama, ang aming buhay. Purihin ka sa gabing ito. O God, purihin ang iyong dakilang pangalan sa kalagitnaan ng pagtitipon ng iyong mga anak. O God, aming kang inanyayahan, Panginoon, na muli magpahayag ka. Narito ang aming awitan, aming patutuo. O God, tanggapin mo, Panginoon. Purihin ka sa gabing ito sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Praise the Lord Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Magkamayan po tayo sa bawat isa, mga kapatid. At batiin natin ating mga kapatid sa gabing ito. Sabihin natin, magandang gabi, kapatid. God bless you. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Habang inaawit natin, the original life, the original seed. Amen. Thank God that we are the original life. Amen. Come from our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lakas natin ang magpalakpak para sa ating Panginoon. Yes, Lord. Oh, God's attributes were manifested to His bride in this last age. We have caught the revelation by the last prophet's message, and we know who we are and what we are raised up for. Praise the Lord for the original life, the original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed. We are the Word made flesh today. This is what the Scriptures say. And our names are seen within, redeemed and perfect without sin. Yes, we are anointed and inspired by our God. Was the original life. Hallelujah! The original life. The
original sin. The original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed, the original life, the original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed. Third stanza. We are the Word made flesh today. This is what the Scriptures say, and victory is ours who were chained down in the past. Amen. And what we are raised up for, praise the Lord, for the original life. Hallelujah! The original life. Yes, Lord. The original seed. The original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed. Third stanza, amen. Our eyes of understanding He has opened up at last, and sweet victory is ours who were chained down in the past. True jubilee has sounded, and we have responded to our God. Hallelujah! Who's the original life? Yes, Lord, the original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed, the original life, hallelujah, the original life, yes, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed. Minsan pa, the original yan, the original life. Yes, Lord, we are the original life. Yes, Lord. The original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed, the original life, the original seed. Lahat ng original seed ay magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Glory! Amen, Lord. Praise the Lord for the original life. Yes, Lord Jesus. Amen. Awitin natin the Father's hand. Praise God. Hallelujah. Inawit natin kanina the Father's hand. Yes. Ito na ba maging desire natin na tayo ay hubugin ng ating Panginoon ang kanyang kamay na humubog sa ating mga pagkatao. Yan ang gawin nating panalangin sa gabing ito. Hallelujah, Lord Jesus. Amen. Amen. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are
held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life through your eyes. Oh, I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Hallelujah. And take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Potter's hand. Hold me and guide me, and hold me, oh, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Potter's hand. Amen. Awitin natin first stanza. Oh, beautiful Savior, oh, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. And you gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, by your word, Lord God, to live all my life into your eyes. Oh, I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Hallelujah. Amen. Oh, and take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Potter's hand. Hold me, Lord God, and hold me, Lord, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Potter's hand. He said, "God, take me and mold me." Hallelujah. Oh, and take me. Sabahin natin ang Panginoon.
mold me, use me, fill me. I give my life to the Potter's hand, and hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Potter's hand. Take me. Gawin natin panalangin. Mold me, use me, fill me. I give my life to the Potter's hands. Hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Potter's hand. Hallelujah! 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 Let this be our prayer. Hallelujah! Na tayo ay moldihin ng ating Panginoon at ihubugin niya sa kanyang sariling imahe sa ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Tayo lahat ay makakapo ng mga kapatid. Praise God. Amen. Salamat sa kanyang presensya sa gabing ito. At tayo po ay nagpapasalamat dahil ang kanyang presensya ay bumaba. At tayo po ay muli pinuspos niya sa pamamagitan ng mga awitin. At naway magpatuloy ang ating gawain sa ang ating mga puso sa paglilingkod sa ating Panginoon sa gabing ito. Amen. At wala naman po nagpasa ng mga aawit sa ating Panginoon. So tuloy-tuloy na po tayo. Batiin po natin ang mga bisita natin sa gabing ito. Siyempre, unang-una po, binabati po natin ang mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng mundo. At naway pagpalain kayo ng Panginoon at namimiss po namin kayo na makasama sa aming gawain. God bless you. Amen. Ingat po kayo dyan. Amen. At wala na po. Amen. So, tuloy na po natin sa ating mga announcement. Praise God. Amen. Announcement po natin. Sa buong June po ay general service po natin at wala po tayong panghapon na gawain at pakitandaan na lang po yan ang ating schedule na yan. Amen. June 11, Group 2 Ladies meeting right after the service. So sa susunod na, etong linggo po yan ay magkakaroon po ng Ladies Department Meeting, Group 2 po. Amen. Sunod natin ang gawain po ng youth service sa ganap na 1:30 ng hapon. Ito po ay gaganapin sa June 11 and 18. Praise God. Pagandaan po natin ang ating Singspiration and Testimonial Service sa June 11 naman po yan, mga kapatid. Amen. At patuloy po ang Civil Service Exam Review. Sa June 12 po ay meron po ulit na Civil Service Exam. Ito po ay gaganapin sa June 12 dahil po holiday po yata to, kaya tinapat na lang nila na para po marami po makapunta dito sa ating Civil Service Exam. So gaganapin po yan sa ganap na 2:00 ng hapon hanggang 4:00 po ng hapon. Amen. Ordination of Deacons and Trustees sa June 18 po yan. So sama po natin yan sa panalangin natin na nawa ang Panginoon po siyang magtalaga ng tamang mga tao
at naway magpatuloy na mapaglingkuran ang kanya nobya. Amen. Praise God sa mga deacons and trustees natin. Amen. Praise God. Ang Youth Outdoor at Tropical Valley Resort sa Taytay Rizal po gaganapin sa June 23 to 24. So Friday to Saturday, 6 p.m. to 5 p.m. Amen. Sa June 25 naman po ay magkakaroon po ng accomplishment report at ihanda po ng mga department, mga trustees, lahat po ng mga department po ng ating sambahan ay ihanda po natin ang ating mga accomplishment report. Amen. At Men's Overnight Fellowship, what is the importance of having home church? So ang mga presenters po natin ay si Pastor Anton Pacanan, si Brother Arnel Navales, at irarapa po ito ni Pastor Ray Soriano sa ganap na alas 8 po ng gabi, last Tuesday of the month, sa June 27. Amen. Amen. Tuloy po ang Ladies Garage Sale Project at meron pa rin po ba, no? Oo, nakaraan linggo na to. So, maganda naman po yung naging resulta ng ating garage sale. So, salamat sa suporta ng mga ladies at marami pong nakabili. Nakabili rin po ba kayo? Amen. So, naway sama natin sila sa panalangin. Magtagumpay sila sa kanilang mga project din naman. Amen. Always remember to pray and support, syempre, ang ating church construction project. So, sama po natin lagi yan sa ating mga panalangin at alam po natin na ang bawat isa ay desire natin na magkaroon ng isang napakagandang church na katulad niyan. At sama natin yan lagi sa ating mga panalangin. God bless you. Amen. So, dadako po muna tayo sa ating mga tithes and offering. At tatawagin ko po si Brother Nemi para po ipanalangin ang ating tithes and offering. Mamaya po babasahin natin yung prayer request. Brother Nemi, God bless you. Tayo po'y dadalangin sa Panginoon. Makapangyarihan Diyos, aming Ama na sa amin ay nagligtas, nagpatawad, nagpagaling sa aming mga karamdaman, at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Narito po kami, ang aming mga sarili, Panginoon, ay aming inihahain sa iyo bilang isang handog na buhay, walang dungis, walang kapintasan, dahil iniibig mo kami, Panginoon, maging ang mga pinagkakitaan ng aming mga trabaho sa lakas na ipinagkaloob mo at sa mga talino, mga kaalaman, Panginoon. Tanggapin mo po ang mga alay na ito at ikaw po, Panginoon, ang magbabalik ng kanilang mga lakas at magsasauli, O Lord, at nang higit pa sa kanilang mga pangangailangan ay ipagkaloob mo sa kanila. At ganoon din naman, Panginoon, sa gabing ito ang aming pagtitipon, ang iyong salita na mahahayag. Lord Jesus, gagamitin mo po ang iyong lingkod na mga ngaral ngayong gabi. At ang mga salita, Panginoon, ay magdadagdag sa amin ng lakas at magbibigay lamang sa amin, Panginoon, ng dagdag na kaalaman, kaunawaan. Maging silyo nawa ito sa aming mga buhay. Salamat po. Ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan ay mauwi lamang sa iyo sa makapangyarihan mong pangalan, Lord Jesus Christ. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat, Brother Nemi. Praise God. Awitin natin, you are the blesser of blessings. Amen. Lord, you are the blesser of blessings. Lord, you are the giver of all gifts. Lord, you are our Jehovah Jireh, and you will supply all our needs. Lord, you are, and Lord, you are the blesser of blessings. Lord, you are the giver of all gifts. Lord, you are
our Jehovah Jireh, and you will supply all our needs. Minsan ba, Lord, you are, and Lord, you are the blesser of blessings. Lord, you are the giver of all gifts. Lord, you are our Jehovah Jireh, and you will supply all our needs, and you will supply all our needs. Amen. Praise God. Sino po ba nakakilala sa ating Jehovah Jireh sa gabing ito? Amen. Praise God. He will supply our need. Amen. Kahit sino ang mangaral sa gabing ito ay alam natin na pagpapalain tayo ng Panginoon sa gabing ito dahil siya ang nagsusupply sa atin. Amen. Praise God. Tayo muli ay tatayo, mga kapatid. Praise God. Awitin natin Changing Dimension. Praise God. Habang aking tinatawag ang mangaral sa gabing ito. Praise God. Amen. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord God. First stanza. Amen. Changing dimensions. Amen. Amen. Pwede po bang umupo muna tayo, mga kapatid? Basahin muna natin yung ating prayer request. Sorry. Amen. Masyado po ako na-excite. Excited na. Amen. Amen. Prayer request po. Pakisama po sa panalangin si Baby Bell sa mabilis na paggaling sa tonsillitis. Salamat po and God bless from Mejia family. Amen. Pakisama rin po sa panalangin si Baby Luis sa mabilis na paggaling sa lagnat, pagsusuka at namamaga ang lalamunan. Salamat po from Sister Jenicel De Vera. Amen. At pakisama rin po sa panalangin na samahan nawa ako ng Panginoon sa aking hinahangad na magkaroon ng munting negosyo. Siya nawa ay magbigay sa akin ng tamang direksyon at gabay sa aking panalangin na ito, hindi sa aking kalooban, kundi ang Kanya. Maraming salamat po from Brother Edgar Evasco. So, sama po natin lahat yan sa panalangin. At ito po ay panalangin naming magkakatrabaho po. Pakisama po sa panalangin na wag po matuloy ang paglipat namin ng trabaho sa Binondo dahil magiging inconvenient po ito sa amin, sa part namin, dahil ito po ay magiging malayo. Masyado nang malayo po sa amin. So, sama niyo po kami sa panalangin. At ayaw po namin, unang-una, syempre malayo sa gawain. At gusto po namin na makasama po lagi kayo sa gawain. At naway, nararamdaman niyo po, nararamdaman namin, mga kapatid. So, naway gumawa ang Panginoon, mag-intervene siya sa lahat ng mga plano. Although, kahit anong kalooban ng Panginoon, yung pa rin ang masusunod. Amen. So, tayo muli ay tatayo, mga kapatid. At wala na pong ibang prayer request. At sama po natin yan lahat sa, sabi nga, ang ating Jehovah Jireh na siyang nag-supply ng ating lahat ng pangangailangan. Hallelujah. Awitin natin yung Changing Dimensions. Yes, Lord Jesus. Amen. Tawag ko si Brother Arnel Navales sa pangaral ng salita ng Panginoon sa gabi ito. Amen. I look over the land and see, pandering the prophecies of things that are to be, and how they pertain to me. I see the junction of time wherein man's destroying himself again. By the vision of the word I see ashes on every turn. He never forsake his own. Before the first bomb falls, we'll be gone to
the other dimension, traveling faster than the speed of light. The same way those angels came that day, quicker than you can blink your eyes. Changing dimensions, changing dimensions, changing dimensions. We are waiting at the gate. Our flight is about to leave. We passed through all the checkpoints, through all security. Our pilot is King Theophany Jesus. On the wings of an eagle leads us. Amen. The token is on display. We can now be on our way. And just before the fire falls, He'll deliver our souls from this world to the other dimension, traveling faster than the speed of light. Brother Arnel, God bless you. Where those angels came that day, quicker than you can blink your eyes. Changing dimensions, changing dimensions, changing dimensions to the other dimension. Hallelujah. Oh, to the other dimension, traveling faster than the speed of light. The same way those angels came that day, quicker than you can blink your eyes. We're changing dimensions, changing dimensions, changing dimensions. Brother Arnel, amen. Praise God. To the other dimension, traveling faster than the speed of light. The same way those angels came that day, quicker than you can blink your eyes. Changing dimensions, changing dimensions, changing dimensions. Yes, Lord Jesus. Ama, Lord, kami narito, Lord, na lumalapit sa iyo, Panginoon. O God, lalo sa oras nito, Lord, Ama, ito mga ayaw ko, Lord, na, O God, mga pagkakataon, Lord, ay nanginginig ako, Lord Jesus. But God, Ama, tanging sa ilang kami nagtitiwala, Panginoon. Samahan mo kami, Lord, sa munting pagsasaluhan namin, Father. May you help us, Lord, Ama. Itama mo ang aming mga puso, Lord God. At Lord, tulungan mo kami makuha, Lord, ang substance ng iyong salita, Panginoon, tonight, Lord Jesus. Lord, narito ako, Ama, ako'y nagpapasakop sa iyo, Ama. Ako'y ilagay mo, Lord, sa, O God, yung sa iyong likuran, Lord, dahil, O God, I don't want the intellectual thing, Lord, na manguna kundi ang spiritual, Panginoon. Nakapangyarihan mo, Lord, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Panginoon. Lord, may you help us, Lord. Ama, kami na narito, Lord, lalo yung mga, Lord, nakikinig sa live streaming, Father. Yes. And Lord, tulungan mo kami, Lord, na ang aming mga pananampalataya, Lord, ay manariwa, Panginoon. At Panginoon, Lord, i-restore mo sa amin ang vision, Panginoon, Ama. Dahil, Lord, ang sabi ng iyong salita, Lord, kapag walang vision, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, ay, Lord, nagpe-perish, Panginoon. But, Lord, tulungan mo kami, O God, inihiling ko, Lord, ang same inspiration, Lord. Kanina, Lord, habang ginagawa ko, Lord God, Ama, yung ipapangaral ko ngayon, gabi, Panginoon. Tulungan mo kami, Ama. Tanging sa iyo lang kami titiwala, Lord. And we ask for your grace. Salamat po muli sa pangalan po sa Kristo, we pray. Amen. Praise God. Makaupo na po kayo, mga kapatid. At, alam mo siguro, kagabi ako'y, kasi nag-text si Pastor Ray, Bernal, ikaw munang kasi medyo masakit ang ulo ko. Mga ganun kasi mga kapatid, hindi ganun kadali rin na buti sa biyaya ng Panginoon, may naimbak ka mga
ipapangaral mo, yun ang kagandahan kasi kakapain mo lang kung nasaan yung kuryente. Yung kung nasaan yung, and sabi ni Pastor Ray, Lord willing, kung maybe you can teach them yung new birth. I was actually thinking about that, pero dinako ako ng Panginoon dito sa subject na ito na ating pag-aaralan. So, naalala nyo pa yung jet fighters, mga kapatid? Meron tayong 1, meron tayong 2, meron tayong 3. Now, alam nyo kung nasaan ko nakuha inspiration na yon. One time, nanonood ako ng documentary about dun sa F-15 tsaka F-22. All of a sudden, nung may makita kong isang slide doon, parang may nag-snap sa akin na parang dinala ko sa spiritual thing ito. And I see the types, those things, mga kapatid. And it's burning in my heart, mga kapatid. You know that. You know the presence of the Lord once it strikes you down. Talagang, sabi ko, there's something in it. And nung unang pinilot testing ko yung message na yun, doon sa, saan po ba yun? Sa Bicol yun eh. At nasobrahan yung pag-pilot testing na wala ako sa order, mga kapatid. And, alam niyo, yung pilot, pag bago pa lang, medyo mawawala ka talaga sa So, biyaya ng Panginoon na meron tayong part 1 dito noon. I hope you were blessed. And yung part 2 ay with the young people. Yung part 3, meron tayong bisita rito na Israeli yata. And yung part 4, matagal ko nang inisip to na i-break down sa inyo, but this is the time that the Lord gave this. So, kailangan nating magsimula, mga kapatid, walang tayong oras. Now, let's start. Okay. Let's read the scriptures. No need na po para kayo tumayo. Okay, 1 Corinthians chapter 14, verse 8. Sabi diyan, "For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to battle?" Now, we need to understand na gaya ng paulit-ulit natin narinig, we are not in a picnic ground, mga kapatid. We are in a battle. Okay. And then, sa 1 Corinthians chapter 10, speaking of that sound, sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 14, verse 10, "There are, it may be, so many kinds of voices in the world." Now, voices are sounds. Voices in the world, and none of them is without signification. So, ibig sabihin, ang isang tunog ay hindi pwedeng walang kahulugan. Halimbawa, may babaeng dumaan dyan, magka-catcall ka. Merong ibig sabihin yon, di ba? So, bawat tunog po, pag may tumunog dyan na cellphone, maraming nakalimutang magpatay. Di ba? So, I would suggest po silent nyo muna kasi mahirap na pag tumunog yan, medyo maabala po tayo. Okay. Now, ito mga kapatid, we're going to talk about this. It's about our walk with the Lord. So, sabi ni Paul sa mga Galatians, sa verse 7, "You did run well." Maganda yung takbuhin nyo nung una eh. Now, who did hinder you? Look at the word hinder. Who did hinder you that you should not obey the truth? Ano bang narinig nyo? Sino ba ang naging dahilan kung bakit huminto kayo sa pananampalataya nyo? So, okay. Ang title natin is ito, mga kapatid, at ang kanyang subtitle ay The Sound Barrier. Yan. So, kung makikita nyo, mga kapatid, yun po yung jet. And the moment ng isang jet, mga kapatid, di ba, meron siyang MPH eh. Pag dumating siya ng certain MPH na kailangan niya mag-brake like, nasa mga 700 yata yun. Kapag ka na-brake niya yon, mga kapatid, meron siyang mararamdaman habang nangyayari yung proseso na yon, habang lumilipad yung jet. Now, ano ba yung pinagsasabi ni Barrel? Parang, anong significance niya sa mga believers? Diba? So, makikita nyo po dito mamaya na yung jet ay kayo, mga kapatid. We'll see that later. Okay. So, yung nakikita nyo parang usok dyan, mga kapatid, na-break niya kasi dyan yung sound barrier. Kaya ganyan. Okay. So, barrier, dali natin sa mas mababaw na pagtuturo, a structure or object that impedes free movement. Sabihin, isa siyang object or structure na nakakahadlang para makakilos ka ng malaya.
Okay. Number 2, any condition that makes it difficult to make progress or to achieve an objective. Any condition na pwedeng humadlang sa'yo para ma-reach mo yung objective mo. That's the meaning of barrier. Another one, anything serving to maintain separation by obstructing vision or access. Tandaan natin mga kapatid, the moment kasi, na-realize nyo ba kung bakit in-implement nila yung distracted driving law? Diba? Anything na magkakama cross sa paningin mo at sa kalsada, it's actually critical. And it may cause danger. So yun ang kanilang purpose doon, mga kapatid. So anything that obstructs your vision, it can actually lead to death. Okay. Now, so buuin natin, ano yung sound barrier, Bro Arnel? Sound barrier po is the increase in aerodynamic. Kung ito yung jet, kapag dumidiretso siya ng lipad ng ganyan, the moment na mag-hit na siya ng 700 plus mph, merong siyang mararamdaman na parang idadrag siya dito pabalik because of that barrier. Parang idadrag ka nito slowly and heavily as an airplane approaches the speed of sound. So, kaysa makadiretso ka ng ganon, meron siyang barrier, mga kapatid. So, hindi mo pwedeng basta-basta malagpasan nyo, hindi mo pwedeng basta-basta mapigilan yon hanggang sa makalagpas ka doon sa sound barrier. Now, here's the thing, mga kapatid. Nung time na nauna ko na nabuo to, ako yung nagpasalamat sa Panginoon kasi hindi ko inisip na yung napanood ko doon sa documentary na yon, may sinabi ang prophet about doon. Nalaman ko lang yon nung nakita ko nung ginagawa ko tong message, nagre-research ako, sabi ko, si Lord na talaga ang gumagawa sa mga bagay, mga kapatid. And, okay, now, ano pa tong sound barrier, Bro Arnel? We're talking about natural things, saka natin ililipat sa spiritual, para mas maintindihan nyo po. So sabi dyan, on earth, the speed of sound at sea level, assuming an air temperature of 59 degrees Fahrenheit, that is 761.2 mph. So yan po yung speed na kailangan mo matagos para ma-break mo yung sound barrier. Okay. Now, may tanong, mga kapatid. Sabi dyan, who was the first person? Now, tandaan natin, itong sound barrier, it's something na maghihinder sa'yo para makalipad ka ng dire-diretso na mas mabilis. Ito yon. Now, let's put this in the natural, saka natin tatalong sa spiritual, mga kapatid. Question, who was the first person to break the sound barrier? Yung 721 point something. Sabi dyan, according to, ito Yahoo to, pero chinek ko rin sa ibang resources, meron din yan. According to conventional history, Chuck Yeager was first to do so on October 14, 1947. Now, let's put it in the spiritual side. What do you remember when we talk about 1947? When did the message begin in recording? Mga kapatid, saan nanggaling ang message? Is it just something na nag-appear or is it a sound? It's actually a voice, diba? So meaning to say, 1947, nagkaroon ng sound, na-break nila ang sound barrier. In 1947, mga kapatid, here is a pilot, mga kapatid, na nakarating sa presensya ng Panginoon, and he broke the sound barrier starting 1947. Is it that a coincidence? It's not. God allowed that to happen, mga kapatid. That's the first time the sound barrier was broken. Question. Ngayon, mga kapatid, yung mga jets, kadalasan, ito lipad. Alam niyo ba, mga kapatid, na ngayon ang jets pwede na lumipad, lagpas, papuntang space? Rockets lang gumagawa, no? Di ba? Rocket ship. Na mga jets, mga kapatid, kaya nilang lumipad pa ganon. And, are we the jets? Yes, we are. Hindi na tayo hindi lang ganito ang lipad natin, mga kapatid. We just don't fellowship around in the message, but we actually are destined to fly to reach a space. Okay. Now, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Ito, nagulat ako nung binanggit ni Barbara. Sabi ko, meron pala talaga to. Sabi niya, looking at the in 1958, I am told by aviators
who fly these real fast jet planes, and they say that the plane, yung jet, getting up to a certain speed, that it vibrates and it shakes. Pagka dumating siya, ito yung sound barrier. Pag dumating siya dyan, para malagpasan na yan, mga kapatid, mangyayari sa kanya, bago siya lumagpas dyan, magva-vibrate yan, magsi-shake. Now, and it seems like that bolt is going to fly out of it. Parang yung mga tornilyo kakalas doon sa jet, that the wings are going to come off, parang mababali yung pakpak, until they pass the sound barrier, mga kapatid. Now, mamaya ko diretso yung spiritual niyan. Kung kayo na spiritual, nasasal niyo ibig sabihin, mga kapatid. But after they once pass that sound barrier, they say the plane just sails out, just in ease. Parang wala lang nangyari when it passes the sound barrier. That's the obstacle that's in the way of the plane. When it passes its one sound, and then it runs at ease. Hindi ba, mga kapatid, tayong believers, meron kayong laging sound barrier pagkatapos yung lumagpas sa isang sound barrier? Merong test, nalagpasan nyo, may test ulit, at ease na naman kayo, may test na naman. What is that? You're actually flying through those sound barriers, mga kapatid. Now, tandaan nyo, mga kapatid, the reason may sound barrier is for you to test kung kayo nga, mga kapatid, may kakayahan tumagos doon sa speed ng sound. It actually is going to prove your ability. Tama? Okay. If you look to the blessed word that says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, turn your heads toward that and press on until you pass that vibration, pass the unbelief barriers, mga kapatid. These are the barriers, and sin barriers, and all the barriers that seem to hinder you. You know, mga kapatid, we cannot feel exactly yung pinaka-optimum ng Book of Acts dahil doon sa sins. Now, pag dumating ang time, mga kapatid, na dumating ang kapuspusan ng Espiritu Santo, mga kapatid, sa iglesia, mga kapatid, ang mangyayari niyan, lahat ng sin, i-call out ni Lord sa kalagitnaan, kasi kailangang i-correct. Yun ay mga barriers. The moment na sila'y makorek, mga kapatid, ano mangyayari? This church will be as clean as kung anong iniisip ng Panginoon. Okay, let's continue. All the barriers that seem to hinder you, then you'll fly free in faith of God, knowing that all things are possible. So, kailangan mo lumagpas lagi doon sa sound barrier na yon. Now, then there is no limit. Ano pa tong mga barriers na ito, mga kapatid? Isa-isahin natin. Andiyan yung tights barrier. Andiyan dyan yung katamaran barrier sa pagpunta sa church. Ang daming barriers, mga kapatid. And mind you pala, mag-ingat kayo, may doktrina na kumakalat ngayon. Galing sa Baguio yata. Yung doctrine, sabi doon, hindi mo kailangan mag-tithe sa pastor mo kasi hindi ka church member. You are a believer in Christ. Para ang ganda pakinggan, di ba? Ang niliteral niya, sinabi ni Brother Branham na yung church member, kumbaga, ang gusto niya sabihin, kapag church member ka lang, hindi ka born again, saka ka magta-tithes sa pastor mo. But no, we know better than that. Ang pang-tithes, mga kapatid, hindi siya batas kung naiintindihan nyo. Ang tithes, mga kapatid, ay blessing ni Lord para sa atin. So, tapos, ito pa masaklap, tinignan ko yung page ng pinanggagalingan. Hindi ako nag-comment, kasi makikipag-comment ka, ang tagal ng diskusyon yan. Sabi nung isang kapatiran na sumita sa kanya, alam mo, brother, kung ganyan ang turo mo, palagay ko maganda humanap ka ng pastor. Sabi sa kanya nung kapatiran. Ang sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Eh yun, nakita niyo yung Espiritu? Look at the Spirit. It's one of the barriers, mga kapatid. Now, then, there is no limit. Pag nalagpasan mo yung tithes barrier, nalagpasan mo yung pledge barrier, giving barrier, there is no limit. They say, hardly to the speed the plane will go. Can we
Nung una mga kapatid, let me admit this. Nung una mga kapatid, ako hesitant din ako, nalilipat tayo doon. But, little by little mga kapatid, kasi ang unawa natin nag-i-increase. Gusto na realize ko, oo nga, nakuha ko na. Kaya mga kapatid, I'm sure, makakalipat tayo doon. Nakuha nyo? Alright, why mga kapatid? Kailangan lang natin lagpasan yung mga barriers, yung tithes, yung pledge, mga kapatid, lagpasan natin. Okay, tapos yung mga tamad, magtrabaho naman kayo. Hindi na pwedeng gusto nyo maganda yun, siya yung magtrabaho. Hindi ka pwedeng maging tamad. Diba? Alam nga naman. Sabi, scriptural ba yun, Bar Arnel, na huwag pakainin ng tamad? Si Paul ang nagsabi. Teka, nalayo na ako sa topic. Okay, if there's no limit to the speed the plane will go, there's no limits to the blessings that God will pour down upon a believer that will believe. Okay. Now, if we can move past that sound barrier, if we can get to a place where it don't make any difference who says it, as long as God said it's the truth, how do you know that it's God saying you, telling you that? In your heart. Kahit anong mangyari mga kapatid, sundan nyo yung puso nyo kung ito'y may Holy Ghost. Because He's actually telling you the truth. You go on, you say Lord, you move on. Now, tayo dito. Proverbs 29, verse 18, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, medyo kailangan refueling. Excuse me. Sorry. Okay, tayo lang naman. Sorry, pasensya na. Okay. When there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law. So mga kapatid, tinan nyo vision and law. Vision and law. If you are going to stay in the law, you stay in the vision. Or vice versa. That's what it means. Now, question, what is the connection between vision and law? Anong connection ng vision at batas? Okay. Parehas lang sila. Ang pinagkaiba lang ay kung paano mo sila nakikita. At ang iyong paningin naman ay nakadepende kung nasaan ka sa lakad mo sa Panginoon. Nakita niyo, okay, si Brother John Garland minsan sabi niya, but the more na mas mataas yung gusto mo kunin sa kondo, mas mahal. Kasi mas maganda yung view. Okay. So, the more na mas maganda yung view, mas mataas ang bayad. Okay? So, ganun yan mga kapatid. Kung nasaan ka, nandoon ka magkakaroon ng pagkakaiba na paningin. Kung ando ka sa first floor, iba yung tingin mo. Kung ando ka sa 7th floor, iba rin yung tingin mo. Okay? Now, ang salita ng Diyos ay magmimistulang batas sa iyo kung sanggol ka pa lang. Ano ba naman to? Ba't kasi lagi magpakilang mo pahaba ng buhok? Anong haba na ng hair ko, oh? Diba? Diba may ganon? Normal yon kasi bago pa lang eh. Now, subalit, habang ikaw ay gumugulang sa pananampalataya, ang mismong batas ay nagiging pangitain na sa'yo. Nagbabago na yung paningin mo eh. At mula doon, ang pangitain ay nagiging buhay. So, from the word, from the book, it becomes alive. See, it's a process, di ba? Now, subukin natin mga kapatid kung nasaan na kayo. So, sabi doon, either this is a law or this is a vision. Okay, sabi dyan, for sin shall not have dominion over you. Ano po silip nyo dyan? Inuutusan ba kayo ng batas na huwag magkaroon ng dominion ng kasalanan o sinasabi ng salita na hindi magkakaroon ng dominion ang kasalanan sa inyo? Nasaan ang tingin nyo doon? Kung ang tingin mo, ito ay batas para sa iyo, ay iniisip mo, ayaw ni Lord na magdominion ng kasalanan. Gusto ni Lord na ingat yung katawan mo ay gawin mong sagrado para hindi mag-dominate ang kasalanan. But if you're looking at the vision, ang vision dyan mga kapatid, si Lord, gusto niyang mangyari, visualize niya na yung kasalanan ay hindi magkakaroon ng dominion sa iyo. So you see, it depends where you're standing. But thou shalt have a perfect and just weight. A perfect and just measure shall thou have.
Are you talking about the law na dapat ganito, ganyan, dapat ganito, ganyan? O sinasabi ni Lord na darating ang time, magiging perfect at just ang wait mo? Which of these two? Pareha silang word, but you have the word law, you have the vision. It depends where you're standing. Okay. Till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So makikita niyo mga kapatid, God wants you to understand na the more na mas lumapit ang lakad mo sa Kanya, yung law, it becomes a vision. Okay? Bilisan ko na mga kapatid kasi alam ko, kulang yung oras. Now, that's the reason, visions, not law, visions can break through what? The sound barrier. The moment na magkaroon ka na ng vision, mga kapatid, kahit anong barrier yan, lalagpasan mo. Diba? Kasi may vision ka na eh. Kahit, ang gulo naman itong lugar na to, ganito, ganyan. But if you have the vision of the Lord, na para dun ka, walang makakahadlang sa iyo, mga kapatid. Diba? Why? Because the vision will pass through that. Okay. That's the reason a vision can break through time barriers and say, thus saith the Lord. Pinag-pray ako ni Pastor Rick, kala ko, sabi nung March 16, something, na ganun, gagaling ako. Nasaan kaya siya nakatingin? Doon sa barrier? Baka hindi dyan pa nakuha yung vision. The moment na wala ka pang vision, mga kapatid, kahit anong gawin ng pastor, ng minister, it's not going to work out for you. Now, I suggest mga kapatid, ito gawin nyo kasi na-try ko to, nasubukan ko to. If yung March 16, totoo yon. Pero dapat it's not just you who has the faith, kundi dapat yung pinagpipray mo din. Kasi pag pinagpray mo yan na wala rin siyang pananampalataya, it's not going to work ng ganong kadali. Di ba naalala si Barbanham? Sister, wala kang faith eh. Dito ka muna, papasundin niya isa. Bakit? Kasi kailangan mga kapatid, may pananampalataya yung nagpipray, may pananampalataya yung pinagpiprayan nyo. Pinapatuto ko sa inyo sa Teletech, mga kapatid. Instantly, gumaling yung may edad na nakatrabaho ko. And tinanong ko siya kinabukasan, totally healed. Why? That faith move. Tapos pinatutuon niya doon sa mga katrabaho namin. You see, it's something that the Lord is making. You just need to share it first. Huwag patong ng patong ka agad ng kamay. Malay mo kung may kasalanan yan, di ba? Tanungin mo muna, brother, ikaw ba wala kang kasalanan na pwedeng maging sound barrier? Tanungin mo muna. Pag wala, maayos lahat at may pananampalataya ka, may pananampalataya siya. There's nothing that can hinder it. Unless oras niya na para mamatay. Nakuha niyo yung balance? Okay. Okay, now, balik tayo sa time na ito, mga kapatid. Itong time ni Christopher Columbus, I think it's in 1600. Because before, ang science, ang thinking ng science is flat ang mundo. Flat. Na the moment na tumakbo ka, na dire-diretso na ganon, mahuhulog ka sa space. Okay. Look at that. Nagkaroon siya ng vision. When Christopher Columbus was given ships by the Queen of Spain, because in his heart, he saw a vision that the world was round. Kumbaga, lagay mo sa spiritual, that's a spiritual revelation. In the natural, is an insight. And he had hardly a way he could prove it. He had nothing to do with it. He is a man of vision, he believed it. Now, and when the ship was given to him with a bunch of prisoners, co-wars, and that was his church members, eto mahirap mga kapatid, pag kasama mo lagi sa church, puro church members lang, walang vision. Pastor, ano yun eh? Problema na naman tayo sa church doon. Panibago na naman lakarin, may kipagdaan na naman tayo sa Meralco at ganyan at lahat. Dami na naman yan, dito lang tayo, Pastor. Diba? Now, tinan niyo yung mga kasama niya, mga kapatid. Church members. Bunch of prisoners, nakakulong sa kanya-kanyang sariling problema. A bunch that was discouraged and tried to discourage him. Just a while longer and we will drop off the world. A serpent. A serpent. Wala, hindi tayo makapagtagumpay kay Satanas.
will rise from the bottom of the sea. No wonder, mga kapatid, may mga kapatiran kayo maririnig, wala nang rapture. Yeah? Wala nang rapture daw. A serpent will rise from the bottom of the sea and wrap these little ships and pull it to the bottom. That's actually what they're saying now, mga kapatid. And I say, ito yung maganda, mga kapatid, kapag meron doon sa church na yung pastor matatanong mo at magpapalakas sa pastor. Kasi ang pastor hindi lang siya nagpapalakas lagi eh. Kailangan palakasin mo rin yung pastor. 'Di ba? Okay. And I say, brave rovers, say what will you say? He said, sail on and on. God gave us men in the church like that. I don't care what the scientific word says. I don't care what the denominational word says. I take God at His word and sail on. Sail on until you pass that barrier. Yan ang kailangan natin, mga kapatid. Now, no matter kahit sabihin ng science, kahit sabihin ng mga umalis sa message na yung ulap na yon, mga kapatid, ay gawa-gawa lang ng usok ng rocket ship, you don't believe it. Why? Because, mga kapatid, yung ulap na yon at yung spirito na nasa inyo, iisa. Say what they want to say, we will stay in the message of the hour, mga kapatid. And it's going to pass that barrier, mga kapatid. Kaya sila nawala eh. Baka nawala sila kasi yung ulap wala naman talaga sa kanila. I'm not judging them, but that's actually the possibility. Okay, if ever there was a time that the church needs to step across that line, which separates you between faith and unbelief by sight and looking at the unseen by faith, is now. That's when you leave everything behind you, every care, every worry, everything that says you can't be a Christian. Hindi na ako mag-ano, pastor, kasi nakagawa na naman ako ng sablay ako lagi, pastor eh. Geto naman ako lagi. Babalik na lang ako sa libutan. Now, mga kapatid, let me tell you this. Kahit anong gawin mong pag-iwan kay Lord, kapag nandiyan sa sa'yo, hindi mo siya pwedeng iwanan. Parang paradox, di ba? Iwanan mo yung nasa loob mo. Di ba? Pagmatay ka na muna, siguro. Ayan naman kayo, baka may misinterpret niyo yung word. Now, ibig sabihin, mga kapatid, kung sure ka na tinawag ka ng Panginoon, huwag mo nang isipin na hindi ka mararapture. Tapos na yun eh. Ang isipin mo, mga kapatid, one day lilipad ka na pataas. I smoked too long. I drank too long. Barbanam, I live in adultery. Who cares? Sino ba rito ang hindi adulterer before? Spiritually, literally, lahat tayo adulterer. And we were also idolaters. Now, what settles you? What makes you change? It's not yourself, brother. It's the word of the Lord. It's the blood of Jesus Christ. Okay, I don't care what you say and what you've done. Though your sins be as scarlet, you once passed that line of barrier of the devil trying to torment you. Ito problema kasi, mga kapatid eh. Ito yung tormentor natin, ilalagay niya sa iyo yung sound barrier. Paano ka mararapture eh? Ito yung pinagagawa mo eh. Ito ganyan. You can't do it. Say, I can do it, for Jesus said, whosoever will it, and let him come and drink from the waters of the fountain of life freely, leave it behind. Yeah. Now, when you people that are sick and has flowed through prayer line after prayer line, and you've been prayed for, you've been to the doctors, you've done everything, and still death stays at your door. When you get to a place to where you say, I don't care what the doctor said, wow, it's a vision, mga kapatid. I don't care what the scientific world said. Jesus Christ made a promise to me and passed that by barrier of vibrations to that soul, that you're free, and there's not one thing to shake you. You'll sail into your healing just as certain as I'm standing in the pulpit. Mga kapatid, di ba sinabi na ni Lord na pinagaling ko na kayo? Where is that? Isaiah. Okay, now, let's put the balance to this. Walang masama sa gamot. Mag-take kayo kung gusto nyo. Pero mga kapatid, mayroong scripture. May scripture. May elder. Nasaan? Nasa James. Kung gusto nyo kagalingan, isang avenue yon. Merong Mark 16. Merong Isaiah. 53 ata or 54. Correct me if I'm wrong. Well, medicine, that's all right. Walang problema.
They were dug out from the laboratory of God. But I would suggest you practice your faith. Now, mga kapatid, this is something that I do. Do not think na legalista ako, mga kapatid. But this is what I do. This is what I believe. May pagkakataon na tinitirada ako ng LBM. Now, mga kapatid, instead na uminom ako ng gamot, which is actually alright, walang problema. Pinapractice ko yung pananampalataya ko. I lay my hands. Lord, salamat dahil pinagaling mo na to. Mga kapatid, tumitigil. Why? It's your faith. Pero kung gusto nyo uminom ng gamot, it's up to you. Walang problema. You're not lesser Christian. We're the same. Ang mahalaga, may Espiritu Santo ka. Yun na yun eh. Doon tayo nag-i-equal sa Holy Ghost. Okay? Now, you'll never turn to look that way no more. You'll be looking this way. You're so free from them things. Say, days of miracles is past. No, it's not past, sir. Every day we encounter miracles, we just don't see it so much. Minsan mga kapatid, bumumotor ka na ganyan, biglang, hindi mo alam na blind ka dito ng tingin, muntik na mga kapatid, madiskrasya ka na, who hold you that time? Si Lord. You don't see, minsan hindi natin ma-realize kasi. Pero mga kapatid, pagka na-realize mo, naku, kung hindi pala ako, baka maaga akong umuwi. Okay lang naman, di ba? Mas maganda pag maaga kang umuwi, pero marami kang mamimiss na blessing. Okay. Kasi lagpasan na natin, malapit na, 8:24 na. Climb the walls yonder until all is free. Why do you have to climb the walls? Kasi mga kapatid, kailangan mo mag-effort din sa sarili mo. Hindi pwedeng hanggang doon ka lang, lahat na si Lord ang gagawa na. No. You have to do it, you need to do your part para si Lord gawin din yung part niya. Hindi pwedeng, Lord, iakyat mo ako doon sa wall. Hindi, umakyat ka rin. Diba? Saka tutulong sa'yo si Lord. Every rope and every fetter's been cut loose, every vibration's left in the back, and you're free and free indeed. Okay. Wait lang. Okay na? Nangyari? Okay. Wait lang mga kapatid ha. Sasya na. Si Obed ganoon din kasi. Mana siguro sa akin. Okay. Sabi dyan, na mga kapatid, isipin nyo ito, no? The speed of light is faster than the sound barrier. Tama? Okay. Now, I think sa men's devotion discuss parang mga nasa 86,000 miles yata yung bilis nun. Let me tell you this paradox. The speed of light actually is more than the speed of light is inside the sound barrier. Ano yan, Bar Arnel? Hindi pa ngayon yung review, Bar Arnel, sa Saturday pa, huwag mo na kayo pahirapan. Okay. The speed of light is inside the sound barrier. Ayun yung sound barrier. Yun yung kailangan mong i-overcome, mga kapatid. Tapos yun yung actually is greater, is faster than the speed of light. The moment, mga kapatid, na ma-break niya, that's the time, mga kapatid, na yung blessing darating. Hanggat hindi na-break tong barrier dito, mga kapatid, laging may sticky nature pa yan, at laging ganito pa yan, at laging ma-frustrate ka sa sarili. Sarili mo, kasi meron pa mga bagay na nag-hold sa'yo. May man nagdadrag pa sa'yo para makalipad ka. You see? Now, but there's only one channel to the inside of that soul. Show that you are a seed. Your soul, body, and spirit. And then one channel, avenue, one way into that, your own free moral agency. That is, you can receive or reject to whatever you want to. Okay, the moment ang problema kasi sa atin, mga kapatid, kahit born again ka na, itong free moral agency, ito yung isang kailangan mong i-break na barrier. Now, let me tell you this. Sinong familiar sa inyo ng process ng government? Review na rin sa... Ganito yan, mga kapatid. Ang isang batas, mag-i-implement ka, gusto mo magpasa ng batas. Ang isang batas, hindi po siya, porket sabihin ni ganitong congressman, batas na. No.
it will have to pass the Congress. Now, ang Congress, mga kapatid, may tatlong bahag. Meron siyang certain part ng voting para maging batas yung pinopropose. Okay, yung panukala, para maging Republic Act. Hindi pwede maging House Bill lang, Republic Act. Now, how do you do that? Sa Congress, mga kapatid, they do that in numbers. They have the 2/3 of the House na dapat bumoto sa bill para pumasa yung batas. Now, balik tayo saglit. Now, the House, your house, this house, the house that we have three parts. We have three parts. Now, ito mga kapatid, kung itong dalawang to, itong flesh at saka yung spirit mo, magkasundo, kung ano yung mapagkasunduan ito mga kapatid, na pumasang batas, yun ang mag-i-implement dito sa law, dito sa land. How do you pass the law na gustong i-submit nito? Kailangan yung spirit mo, makumbinsi mo para maging batas yung gusto ng kaluluwa mo. So, the moment, kaya ano sabi, I give my mind. Diba? Yung isip mo kasi mga kapatid, yun ang pwede mong kontrolin. Yun ang pwede mong talian. Yung katawan mo kasi ang hirap eh. Pero the moment, mga kapatid, na mapanalunan mo tong part ng house na ito, sasabihin ko sa inyo, yung isang bill, lulusot, may implement dito sa lupa. That's how it works. Now, in the signs that he did back there shows that he's still living in his church, not another kind of sign, but the same sign, a little while and the world sees me no more, the intellectual, but ye who pass the what? The sound barrier to believe the word. You'll see me. The moment mapas mo yung sound barrier, you can see the Lord. Hindi nyo alam mga kapatid, merong sound barrier dito pag dumarating kayo, simangot na muka. Look at the moment, mga kapatid, bumaba ang presensya ng Panginoon at na-overcome nyo yung sound barrier, kayo ang pinakamasayang tao lumalabas dyan. What happened? You pass the sound barrier. Nako, 8:30 na. Just like a great airplane, pati oras barrier, ano? Just like a great airplane, they tell me these jet planes, if they just struggle and wiggle till they get through that sound barrier, but after they run through the sound barrier, then they are free. And sometimes when you get to a place you battle can break through that sound barrier. As they tell me, when a plane is trying to get through the sound barrier, it just almost shakes the balls out of it, but after through that sound barrier is alright. Ito problema natin minsan mga kapatid, and I experienced this before. Sa sobrang bigat ng sound barrier mga kapatid, na parang hindi mo alam kung paano mo lalagpasan. Minsan parang gusto mo nang pindutin yung ejection button no sa jet. Gusto mo nang umalis, Lord, kunin mo na lang ako. Did Elijah feel that? Yes. Did Brother Branham? Yes. And we were patterned after whose material? Elijah. Yung spirit ni Elijah ay nasa... Spirit ni Elijah nasa church, Brother Arnel? Parang mali di ba? Spirit ni Lord Jesus Christ na nasa church? Yes. Tanungin ko kayo mga kapatid, yung kay Elisha, anong spirit ang ando doon? Spirit ba ni Elijah? Are we not the Elisha of this age? Then, we have the spirit of Elijah and the Lord. That's why, the way you think, is actually with the thinking man's filter. You think about the message, kaya hindi ka pwedeng i-deceive. Why? You have that spirit. Na minsan, kapag sobrang pagod ko, Lord, gusto ko na lang pinutin itong eject button para matapos silang lahat. But no, dilipas din yan. Minsan kasi yung mga sound barrier natin, tayo rin na may gawa. Pag lamagpas ka na sa sound barrier, mga kapatid, sarap mag-fellowship na naman. Diba? Ganun lang ang buhay, mga kapatid. Now, then it can just run with this. If we can just break through the static or superstition of things, now mga kapatid,
kinalulungkot ko sabihin. Mga message believers na tayo, yung ilan sa atin, meron pa rin superstition. Yan, kailangan. Yung anak ko, papalitan kong diaper. Tapos, ginagawa ko kasi, kapag dumumi si baby, ginagawa ko, babad ko kaagad sa tubig. Kasi, pag tumigas yung alam nyo na, ang hirap labahan. Ay, hindi, wag mo labahan. Wag, baka sipunin yung bata. Ha? Sipunin yung bata? Anong koneksyon ng pupo sa pagsipon ng bata? Nasa message na yan, ha? My God. Ang layo. Parang ang layo sa talampakan, di ba? Then the Holy Spirit just begins to fall around like anointing and just so blesses the people. But so many people today, eto problema, are babied, petted, little petty. Yon, mga kapatid. Dapat, ito mga kapatid, wag sasama loob nyo. Ibo-voice out ko lang yung sama na loob ng mga diakono. Well, tinan nyo mga kapatid, since nung first time na sinabihan tayo na umupo sa bandang unahan, kada halos service, sinasabihan kayo. Kailangan ang hirap ng barrier na nalagpasan, Di ba dapat, lagpasan nyo yung barrier para yung mga diakono, yung mga nandoon na doon sa bandang likod na lang paupo. Maliban na lang kung may bata kayo or anything like that. Alam nyo mga kapatid, ang sarap umupo dito sa side na to, nasa unahan ka. Kasi hindi mo nakikita yung yung barrier na may nagkakamot. Tapos, di ba, ang daming barrier kapag natutuwa ka sa likod, alam kayo mga kapatid. Subukan. Mas maganda yung pakiramdam mga kapatid and you feel the presence of God. Mga kapatid, no need na kayong sabihan ng ganon. Tama? Kasi mga kapatid, hindi na kayo baby. Mature na kayo Oh, yun. Okay na, baka magalit kayo. Tayo. Okay. Now, relationships are subject to sound barriers. Relationships, Okay. Your decision might come now. Now, Kadesh Barnea is always about decision. Your decision might come now, your decision might come some other time, but if it's come now, you better answer to it. You say, oh brother, I make a decision someday. Ito problema natin. Mahilig tayo sa, manyana habit ba ito? Yung pinagbubukas natin. Yan. O yan, procrastination, di ba? You've got to make it, and right now is the time to make it. There was a time when you was going with your Teka lang muna. When you was going with your wife, my brother, eto, you had to make a decision sa mga kinasal na dyan. You had to make a decision whether you was going to get married or not. You had to make a decision. Now, sa mga young people po na matagal na kayo, na mag-isip-isip kayo, ano bang plano nyo sa buhay? Kasi mga kapatid, kapag ang bola ibinigay na ng sister sa inyo, huwag nyo nang i-dribble para kay si Kalye Irving na gano'n, di ba? Huwag nyo na i-dribble. Kasi kung libre na rin mga kapatid, wala namang magbablock sa'yo, i-shoot mo na yung bola. Bakit? Ano problema? Dalawa lang. Kung pwede kasing maagawan ka pa mga kapatid ng bola, o kaya naman, ma-turnover ka pa. Pag na-turnover kayo, mas mahirap kasi sigurado, ikakasal kayo, ibang pastor. Nakuha nyo? Baka ma-turnover. Pag binigay na yung bola sa inyo, malibre na rin, shoot mo na. Idunk mo na. Ngayon mga kapatid, kapag naman, dinunk mo, nasupalpal ka, huwag kang umuwi. Sabihin mo, ayoko na, hindi naman ako gusto ng magulang nun Okay na, maghahanap na lang ako ng iba. Kung mahal mo talaga yung babae, mga kapatid, i-dribble mo yung bola, idadunk mo ulit. Pasok. Kasi bakit ka matakot? Kung mahal mo talaga yung babae, di ba? You fight for her. Di ba? Ganun yun, mga kapatid. It's time to make your decision. It might come, some saying this way, you mustn't get married. Bakit daw? Some say, well, better you get married. Ito yung mga ganyan, mga haka-haka. One say, well, you're happier if you're married. Another say, you're cutting your throat. Naglalaslas ka ng iyong
all these different things, you had to make a decision. That's right. Now, question. What will make a man decide to marry a woman in spite of the sound barriers that he hears about marriage? It is the speed of light, which is his phileo love to the woman. Diba? As long as that vision of the relationship is there, the sound barrier is broken. Diba? Pagdadaanan nyo yan, kung sino man sa inyong ikakasal, pagdadaanan nyo yan, sure yan. Kaya be sure, kapag humugot na kayo ng I love you, siguraduhin yung papakasalan nyo. Wag na nga. Baka mamaya na naman tayo Okay. So mga kapatid, so after the wedding ring, natagos mo na yung sound barrier So after the wedding ring is worn, naisuot na yung wedding ring, he accepts the truth. Ano yung truth? That the suffer ring will have to be worn too. Kailangan isuot mo rin yan. Yung gigisingin ka, madaling araw, sarap ng tulog mo, honey, ihatid mo ako doon sa trabaho ko. Diba? Wala ka na sa comfort zone. Gusto mo makipag-fellowship with brothers? May limit na. Kaya mamili kayo, diba? Pero kung masaya kayo na may asawa, go. Pero masarap din na may asawa, mga kapilalo, kapag believer. Sarap. Siyempre, may mga may mga negative yan. Pero 'di ba? Hindi kapag maayos kasi yung relationship niyo, walang problema yan Okay, diretso tayo oras. Okay, question. Or ito ba? The Lord Jesus Christ also encountered the sound barrier for the relationship that He longed to have. Si Lord Jesus Christ yan. He was tempted in all points. Same as we. Okay. So he kept going with his face set towards Calvary. You can imagine the strain on him. The seeing yonder of, now tandaan nyo si Lord Jesus Christ, he can see the visions. Alam niya kung ano mangyayari. Nagito ganyan, at masakit yun, diba? The agonies of Golgotha, the forsaking of God, the earth turning black, his shoulders rubbing, his face bleeding, his wounds, all was on him, even to his scream, Father, is it possible that this cup, and he, such agony till his water and blood separate and drop from his brow. Nothing, only extreme agony would do that. All that was resting upon him. May tanong ako sa inyo. What made Christ decide to marry a woman in spite of the sound barriers na inisip niya? The bride is imperfect. Number one, sound barrier. Unworthy. Full of iniquities. Yes, Psalm 103. It's in the present tense. Is the bride full of iniquities? It is, dito. Pero dito hindi. Okay, now, what made Christ decide to marry a woman in spite of the sound barriers? The bride is imperfect, unworthy, and full of iniquities. The speed of light, which is divine love. For the joy that was set before him. What's that joy? The bride. He had a vision, kasi mga kapatid, there will be a spotless, blameless, perfect, flawless bride that will rise up in the last days. Natagos niya yung sound barrier, mga kapatid. He knew that he will suffer at Calvary, so this is what happened. In the Garden of Gethsemane, the anointing left him. You know, he had to die as a sinner. He died as a sinner. You know that? Not his sins, but mine and yours. That's where that love come in. How he took mine, oh hallelujah, how he took mine. Question. Malapit tayo matapos, mga kapatid. Konti na lang. Tanungin ko kayo, mga kapatid, seriously. Bakit mo pinakasalan si Kristo sa kabila ng mga sound barriers na narinig mo? Kamatayan, pain, persecution, rejection, famine, distress, peril, Bakit mo siya pinakasalan? What made you decide to overcome these barriers? It's because the speed of light, which is divine love,
He is spread over our hearts. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Ano mga kapatid ang reason para matagos mo yon? Divine love. Yung mga sa inyo, pinalayas na nga kayo sa bahay nyo eh. Ano, mamili ka. Alis ka, hindi na kita kilala ng anak, o mananatili ka dyan sa relihiyon mo. O dito ka sa bahay. You have to make a decision somewhere. Bakit pinili nyo si Lord? Alam nyo na mahirap eh. Well, you just cannot explain it. Can you explain love? They just put definition about love. But love is something that you can't explain. Same as faith cannot be explained. Bakit ba kayo naglilingkod sa Panginoon? What brought you this far to stay with the Word of God? Bakit? Bakit nag-i-stay pa kayo dito? Ang dami nagsialis ah. Ang dami mali ni Barbana ma. Ba't nag-i-stay kayo sa message? Why are you still here after all the sound barriers that you encountered? Minsan wala na nga kayong pumasahit. Lahat, nangungutang na lang kayo dahil ganito. Dahil di ba dati, ang ganda ng trabaho nyo at ng limpak-limpak yung kinikita nyo. Bakit nung dumating si Kristo, bakit pinagpalit nyo? Anong reason mga kapatid? Why are you still running the race after all the failures that brought you to the ground? Isa lang ang sagot mga kapatid. Now that's when we come to these crises that when sovereign grace steps in. Oh my, hallelujah. This is what keeps us mga kapatid. Of divine love, and when divine love is projected to its object, sovereign grace steps in and produces what is projected. So mga kapatid, now we know the answer. We don't go to church or serve the Lord for anything else, but we serve the Lord because we love Him. Because He first loved us. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Diyan tayo nakaangkla, diyan tayo nabubuhay mga kapatid. Paano kaya kung wala ang buhay ng Panginoon? Paano kung wala ang pag-ibig ng Panginoon? Saan natin pulutin natin mga sarili mga kapatid? If that is true, how can I overcome my unbelief? The only way you can have faith, you have to love first. And for love produces faith. For perfect love, get it, perfect love casts out all fear. So mga kapatid, the moment na itong perfect, which is, where do you get perfect love? Where do you get perfect love? What is love? God is love. What is God? Spirit. God is a spirit. What is in you? If you have the Holy Spirit, what do you have? Okay. That settles it. And I'll never leave you, neither will I forsake you. Though the whole world turns its back on you, I'll go with you to the end of the way. Mga kapatid, yan lang ang isang bagay mga kapatid na kapag gusto mo nang bumigay, isipin mo yan mga kapatid. Na kahit kailan hindi kayo iwan pabayaan ng Panginoon. Watch the power of God come down and take away your sin and iniquity. Watch the power of God come down and take away your sin and iniquity and give you the baptism of Holy Ghost. He would surely do it. He should do it? No. He will surely do it. Siguradong ibibigay niya sa inyo kung predestinado ka. Now, tapusin ko na rito mga kapatid. You may stand up po. This message of God's Word is the truth. Live or die, I'm riding on it. I'm not fussing with it. I'm not trying to fuss about it. I just took it and I'm riding on it. Let the critics rise. These are your sound barriers. I'll shoot every rifle. I'm coming into the camp one of these days riding on the Word of God. Amen. I'm certain to arrive there, to overcome these barriers. Let's pray. Lord, Panginoon, salamat po, Lord. Hanggang dito lang, Panginoon, ang kaya kong
Lord, ibigay, Panginoon. And Lord, nawa sa mga simpleng turan na yon, Panginoon, ay Lord, merong kalakasan mo lang na nakuha ang mga kapatid ko, Panginoon. And Lord, salamat po, Lord, dahil Ama, kahit kailan, di mo kami iniwanan, ipinabayaan man, Lord. And sa kabila, Lord, ng mga kakulangan namin, Panginoon. Lord, there is that power inside, Lord, that holds us, Panginoon. Na salamat dahil you brought us through hanggang sa time na ito, Lord. And we believe, Lord, na darating ang time, Ama, na lahat ng sinabi mo, Lord, ay mangyayari, Panginoon. Lord, salamat pong muli, Panginoon, sa gabing ito, Lord. And, Ama, purihin ka, Lord, maluwalhating iyong pangalan. Salamat sa iyong pag-ibig, Lord. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat sa iyong kahabagan, Lord Jesus. Ama, thank you, Lord, because one day, Lord, lalabas kami, Lord, sa barrier na ito, Lord. At, oh God, it will take more than that speed of light, Father, kapag dumating na yung mga theophanies namin, Panginoon. And Lord, help us, Lord. Tulungan mo kami, Ama, na mag-stayan ang kaisipan niyan, Lord, sa aming mga puso, Lord, at bulay-bulayan namin ito. And Lord, tulungan mo kami. O God, gusto namin, Panginoon, na malugod ka, Lord, sa bawat ginagawa namin, Panginoon. Help us, Lord, na ngayong mga buhay, Panginoon, yung mga puso, Lord God, ay laging, Lord, gustong sumunod, Panginoon, sa iyong tawag, Panginoon. Tulungan mo kami, Ama. Help us, Lord, to overcome these barriers na meron kami, Panginoon. Samahan mo kami, Lord, and we commit everything into your hands. Sa pangalan mo, Yesu Cristo, we pray. Sorry. Praise the Lord. Amen. Tayo po ay mananalangin ng merong panibagong tingin sa ating pananampalataya. Amen. Marahil napakaraming barriers na nasa harapan nyo ngayong gabi as we go to Him in prayer. Marami kayong iniisip, marami kayong iniisip na sabihin natin negatibo, hadlang. Pero alalahanin natin ang paalala sa atin, walang hadlang sa pag-ibig ng Diyos. Walang hadlang sa tunay na pananampalataya. Amen. Ang buhay natin ay sadyang puno ng mga hadlang. Ang ating buhay bilang predestinated ay paakyat ng paakyat, kaya nga stature of a perfect man, merong mga virtues na ma-attain tayo pagka tayo'y nakalampas dun sa mga guhit, mga barriers. Habang nakalampas tayo, mas tumataas tayo, mas tumataas tayo, mas tumataas tayo. Hanggang sa makarating tayo saan? Sa capstone. Ang capstone ay ano? Love, divine love. At pagdating sa divine love, wala ng limit ang iyong mararating. Amen. So, hayaan natin magkaroon ng pamamahala. Hayaan natin tayo lubos na higupin ng pag-ibig ng Diyos sa gabing ito sa ating panalangin para walang makahadlang sa mga katugunan ng ating prayer ngayong gabi. Kung meron kang mga ipanalangin nyo sa pag-ibig. Amen. Alisin nyo lahat ng tawag dito ng mga kaisipan na negatibo. Amen. Kayo'y magpakabalot ng husto sa pag-ibig ng Diyos as we pray. Kahit po marami tayong nakikitang negatibo marahil sa tao na ipag-pray natin, hindi natin, kasundo 100%, but let's go beyond that. Amen. Let's go through that barrier sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Sasama natin sa prayer si Brother Felix sa gabing ito, Humakyo na nasa Saudi, kahapon pa ito na siya daw ay nakakain ng siguro sira ng pagkain at hanggang ngayon ay nagdudumi siya. Siya po ay in-injection na para matigil yung pananakit ng tiyan, pero hanggang ngayon po ay iniinda niya pa rin. So ipag-pray natin siya at lahat ng iba pang request na ating narinig, tataas natin sa Panginoon ngayong gabi. Amen. God bless you.
Yes, Lord. Oh, how we love you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. We love you. Yes, Lord. Lift us up, Lord, to that higher plane, that higher ground, Lord. Oh, yes. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. First stanza. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Through all the barriers of this life, hallelujah, it's praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Tayong lahat ay tumayo pang inawit natin. Lord, lift me up. We love you, Jesus. And let me stand by faith on heaven's stable land. Hallelujah. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay. Thank you, Lord. Where doubts arise and fears, these are all sound barriers, though some may dwell. We love you, Lord. Where these abound, my prayer, my aim is higher ground. Thank you, Father. Lord, lift me up and let me stand, Lord. Hallelujah. Then stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on a higher ground. I want to, yes, Lord, above the world. Help us, Lord. Though Satan's darts at me are hurled, for fate has caught, amen, vision, hallelujah, glory, the song of saints on higher ground. Tayo lahat tayo mawitas natin ating mga kamay. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. Thank you, Father. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Just one more time now, sing it all together. Lord, lift me up and let me stand. Tayong lahat by faith on heaven. Yes, Lord, hallelujah. Higher plane than I have found. Lord, plant my feet a higher plane than I have found.
Lord, plant my feet on higher ground. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord, for sending us your word, your message, Lord. Jesus. Oh, God, that gave us the vision, Lord, of your perfect will. Vision of the potentials, Lord, na meron kami sa aming kalooban. Vision ng kung anong nais mong marating namin. Oh God, napakarami pang maari kaming maabot sa pamamagitan ng mensahe na ibinigay mo sa amin. Pero lahat ng pwersa ng kaaway ay kanyang, Lord, ginagamit para hadlangan kami. Oh God, napaka-totoo ng mensahe ngayong gabi. Naway makita namin ito, Panginoon, ng ganon, na marami sa amin, Panginoon, meron pang itataas ang paglilingkod. Meron pang itataas ang dedikasyon, Lord. May itataas pa, Panginoon, ang revelation, oh God. May itataas pa ang pangitain tungkol sa mga espiritual na bagay. Pero meron kami minsan mga hinayaang humadlang na mga, Lord, bagay ng sanglibutan. Marahil minsan sariling emosyon, sariling damdamin. Lord, mahal sa buhay na inaalala. But Lord, sa gabing ito, turuan mo kami na pumailan lang sa kapangyarihan ng iyong Espiritu. Na Lord, kung umahad lang ang anumang bagay, kahit pa mahal sa amin, kahit pa, Panginoon, masakit sa amin, hayaan mong lagusin namin lahat ng iyon, Panginoon. At masumpungan namin ang aming sarili na, Lord, lumalampas sa sound barrier at nakikitang, Panginoon, lahat ng nais mong mangyari sa aming buhay ay nagaganap sa aming buhay, Lord. Hallelujah. Pumapailan lang ng mabilis, oh God. Faster, oh Lord, kaysa sa iniisip namin na maaari naming maranasan sa aming paglago. Hayaan mong maranasan namin yun. Lord, makita namin, higit kesa sa kaya naming isipin na ilalago namin ang maranasan namin sa mga darating na araw, Lord. Oh God, all things are possible to them that believe. Give us that kind of faith, Lord. Jesus, itaas mo ang elected mo, Lord. Kung merong mga kasalanan na inaalagaan ng iyong mga anak, kaya mong makalagos sila ngayon dun, Lord. Oh Father, Lord, mga pangangatwiran namin, Panginoon, laban sa iyong salita, kaya hindi kami lumago sa pananampalataya. Hayaan mong makalagos kami, Panginoon. Hayaan mong mensaheng ito ay palagi mong ipaalala sa aming, Lord, isip at sa aming puso. At maging, Lord, hangarin namin at dalangin namin, Panginoon. Aliliha mong makalagos kami sa lahat ng barrier na ito, Ama. Hanggang sa makita namin yung perfect image, yung vision na binigay mo sa amin, Lord, na kung ano kami dapat maging. Yung vision at kami ay maging isa na, Panginoon. At lakaran namin, Panginoon, yung pangitayang yun. Hindi lang magandang sermon, hindi lang magandang usapan, hindi lang mga quotation, but a reality, Lord. Dahil aming nalampasan lahat ng barrier. Yung pong ginagawa ng kaway, barrier para maging reality ang message nito sa amin. Oh Lord, tinataas ko sa iyo ang bawat isa. Yan ang panalangin ko para sa bride, Lord, sa iglesyang ito, Ama. Napakarami mo pang nais na ipagawa sa amin. At Lord, lahat ay magagawa namin sa pamamagitan mo, sa biyaya mo, Panginoon. Sa iyo na tumawag sa amin, Lord. Hallelujah! Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nananahan sa amin. Yan po ang aming paniniwala at yan po namin iniiwan, Lord. Lahat ng mga hangarin namin. Ang aming, Lord, mga nais na ma-accomplish, Lord. Amin pong inaangkla sa katotohanan yan na magagawa namin lahat sa pamamagitan mo, Panginoong Jesucristo. Lord, tinataas ko rin, Panginoon, si Sister Girlie. Matagal nang wala sa aming piling at nandun siya sa Mindoro, Lord. Siya ay, Lord, nagpapagaling, Lord, sa karamdaman. Lord, inaangkin na niya ang kagalingan. And we pray, Lord, na bigyan mo siya ng mabilis na recovery, Lord. At gabayan mo ang pamilya, Lord, sa iyong sakdal na kalooban, Panginoon, para sa kanilang buhay. Salamat po. Inaalala namin ang mga kapatiran sa Qatar, O God, na nasa isang krisis ngayon dahil sa sitwasyon doon sa area yun, Panginoon.
Hiling ko, Panginoon, ikaw magprotekta sa kanila. Bigyan mo sila, Panginoon, ng dunong at ikaw po ang mag-supply ng kanilang pangailangan. Oh Lord, just be with your children, Lord. Alam ko, hindi mo sila pababayaan, Lord. At we just, Lord, lift up hindi lang po ang mga Pilipino doon, mga kababayan namin, kundi ang church doon, Panginoon. Sa pangunguna ni Brother Dandy ngayon, Ama, may you just lead them and keep them in your love. Yan po ang aming dalangin. Sa iyo po lahat ng papuri as we go, Father, and entrust everything in your hands. In Jesus' mighty name, our Lord. Amen. Amen. God bless you. Amen. Praise the Lord. God bless you. Magkamayan tayo. Remember, sa Sunday, ating Singspiration and Testimonial Service, dumating kayo ng may patutuot, pasasalamat para sa kalulatian ng ating Panginoon. Changing dimension habang nagkakamayan tayo. Chorus. Chorus na lang, chorus. Speed of light, sway those in that day, can blink your eyes. Changing dimension, the changing dimension, the changing dimension. I look over the land and see, pondering the prophecy of things that are to be, and how they pertain to me. The junction of time and it's showing himself again, but by the vision of the world